Yes, hello. Mga kapatid ko sa Panginoon, ito na naman tayo. So, Sunday na naman, araw ng linggo na naman. At isa na naman na opportunity to share the Word of God. At sa araw na ito, mga kapatid, ay muli ay nagpapasalamat tayo sa ating pong Panginoon kasi siya po ang nagbibigay palagi nito ng pagkakataon na tayong lahat ay magkakasama-sama kahit na hindi po physically na nagkikita ay sa pamagitan po nitong tinatawag po natin na online service ay naipapahayag natin ang salita ng Panginoon. Binabati ko po muli mga kapatid ko ang mga kapatiran dito po sa Franville 5, mga kapitbahay po natin dito sa ating pong lugar. Mga kapatid, binabati ko po kayo dito po sa ating pong video clip na ito. At lahat, hindi ko na po maisa-isa. Pati na po ang mga kapatiran sa GGPF Meramonte sa pangunguna ng kanila po pastora doon, si Pastora Naring Ibarra. Kapatid, kayo ay binabati ko sa araw na ito na maging maningas sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. At ganoon din po mga kapatid natin sa Paradise 3 sa lugar po ng Bulacan, pangunguna ni Pastor Armando Oso and family, at yung mga nakakilala na sa Panginoon sa lugar ng Paradise. Hello! Magandang araw sa inyo. At kayo din sa Masbate, sa lugar po ng ating kapatid, si Pastor Tano Tigua, doon din si Sister Baby, Pastor Jun Montilla and family, and all the brethren. Ang araw na ito ay araw ng Panginoon, kaya salubungin natin ang Diyos. Magpapasalamat at isang pasayang araw na kung saan ay sama-sama na naman tayo sa ating pong panamba. Sa pamagitan po nitong online na ito, ay parang nasa church na rin. Okay? So, manalangin po muna tayo mga kapatid, ano? At dudulog muna tayo sa ating pong Panginoon sa araw na ito. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Ama, na binigyan mo po kami ng pagkakataon muli upang mag-aral ng iyong pong salita. Naniniwala po kami ng salita mo ay nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng proteksyon, sapagkat ang salita mismo ay ikaw. Panginoon, maraming salamat sapagkat ikaw ay aming nakilala. Ikaw po ang naging pag-asa namin. Kami ay naging kaaway dati, pero ngayon ay anak mo na kami. Panginoon, sa araw na ito, nais ko pong itunog ang aking sarili muna sa iyong pong harapan, na ako po ay ibabat sa presensya ng Panginoong Jesucristo. Ako po ay takpan ng banal na dugo ng Panginoong Jesus upang ako ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Bigyan ako ng karunungan, Panginoon, para muli po ang topic po namin sa araw na ito ay akin pong maipaliwanag ng maayos. Tulungan po ako, Banal na Espiritu. Kung wala ka, hindi ko maunawaan ang mga ituturo. Kaya sa araw na ito, sa tulong at kapangyarihan mo, Ama, at ng Panginoong Jesucristo, na aming Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba, salita mo ay aming mauunawa. Cover us, Lord, with your presence and power.
as we study your word today, give us the deep wisdom, give us the strength, and give us the encouragement. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen, amen, amen. So mga kapatid, tayo po ay aawit ulit, ano? Ang ating pong mga awiting magbibigay sa atin ng sigla sa araw na ito. Okay? Nais kong ika'y maranan
And isa pong magandang araw po sa ating lahat. We pray and we declare ang pagpapala po ng Diyos ay inyo at sumaatin po sa araw po na to. We also want to give praise to the Lord our God sa pamamagitan po ng pag-awit. Kami pong dalawang mag-asawa. Sabi po ng Bible sa Psalms 145 verse 9, "The Lord is good to all and His tender mercies are over all His works." Napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. Ano man yung mga pinagdadaanan po natin, lalong-lalo na po sa panahon ngayon, He is good. He is a good God na hindi tayo iiwanan, hindi nagbabago at walang katulad. Sabi nga ng kanyang salita, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Ang awitin po namin ay may title na, "Kay Buti-Buti Mo Panginoon." And we pray na maging blessing po ito sa inyo. Ready na? Amen. Buti-buti mo, Panginoon,
atin ay nagmamahal. Amen. Praise God. Yes, hallelujah. Na-bless ba kayo sa ating awitin? Kailangan talaga nating umawit. Sa panahon po ngayon, kailangan natin yan. Nagbibigay ng sigla. Nagbibigay ng sigla po yung kapag ikaw ay nalulungkot umawit, kahit na yung paborito mong awit na paborito lang, ang laking tulong. Laking tulong. Ay yung ang awit na classical yung hindi Christian song, pag inaawit mo, nakaka-apekto sa iyong emosyon. Lalo pa kaya kung word ni Lord. Okay? So I hope na lahat kayo pinagpala na maawit. At dito naman tayo sa panibagong pong topic na naman natin. Sa araw na ito, araw ng linggo. Okay? So, ang ating pong topic ngayon ay fight fear. Okay? Labanan mo ang takot kasi sabi ng Panginoon sa 2 Timothy 1:7. Hindi ko na nilagay sa slides, no? But God hath given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So, ang Diyos talaga ay hindi nagbigay ng takot. Merong isang takot na dapat huwag mawala sa atin. Ayan, tinatawag na fear of God. Right? Meron kang takot sa Diyos. Dahil meron kang banal na takot sa Diyos, hihinto ka. Hihinto tayo sa paggawa ng kasalanan. Okay? Kasama na dyan yung fear na ibig sabihin may divine fear. Nakapaloob na po yan. Pag meron kang divine fear kay God, ayaw mo siyempre gumawa ng kasalanan. Okay? So, fight fear. Okay? Hindi po tayo fearless, pero we need to be victorious every now and then. Kasi mga anak tayo ng Diyos Pag anak tayo ng Diyos, ano ang sabi ng Panginoon? We are more than conquerors through Him that love us. Ibig sabihin nun, hindi tayo talunan. Okay? So, fight fear. So, merong mga konting ako rito, ginawa rito. No? Okay. So, sa mahigit 2 buwan, na po, no? Ay ating naranasan sa digmaang di natin nakikita ang kalaban. Going 3 months na nga, halos. No? Kunting-kunti na lang, magtatatlong buwan. Talagang grabe na. Grabe na ang nangyari. Malaki na ang nawala. Huminto. At ang matindi nito ay hindi lang Pilipinas, kundi buong mundo. Kailan lang po ay na-research po ako, may mangilan-ngilan po pala na bansa na hindi po napasok ng COVID-19. At karamihan nito ay mga Islam, mga maliit na mga Islam. Surrounded by water. Hindi ko na humatiyak kung ilan sila. Parang 7 o 8 yata sila. At it doesn't mean na kapag sila po sinabi natin hindi na contaminate ng COVID-19, ay yun na yung alam natin. Pero siyempre, pag nandun ka sa bansang yun, saka mo lang malalaman kung talagang walang COVID o meron. Okay? So, bakit? Medyo pasensya po sa aking medyo may problema sa aking throat. Okay. So, karalasang hindi mabubura sa isipan. Hindi na talaga mabubura yan. Buburahin po ba yung
na lockdown ka, hindi mo na, ikikwento mo na nga yan sa mga, mga apo mo, parang mga naranasan itong 2020, yung mga anak ko naman, ikikwento rin naman nila yun sa kanilang mga, sa mga kanilang magiging mga supling, kayo rin, ganun din. So, karanasang hindi na mabubura sa isipan. Okay? Nakakulong sa sariling tahanan. O, sipin mo yan, bahay mo, nakakulong ka, hindi ka pwede lumabas. Lalabas ka, tapos magpapahangin ka, hindi ka pwedeng lumayo. Pababalikin ka, bawal pa rin talaga. Bakit? May pandemic eh. Nakakulong ka sa sariling tahanan. How much more, kapatid, kapag ikaw ay nakakulong talaga? Lalong matindi yun. Hindi lamang isang buwan, hindi lang isang taon, hindi lang 10 taon. Yan ang malungkot. Kaya ngayon, na mayroon tayong quarantine, saka natin a-appreciate yung ang sarap pala ng buhay ng isang malaya. Di ba? Ang sarap pala ng buhay ng isang taong nagagawa mo ang nais mo. Napupuntahan mo, yung lugar na gusto mong puntahan. Pero dahil nga po sa pandemic na ito, hindi mo mapuntahan. Okay? Ano pa? May batas na dapat sundin. Lalabas ka, dapat hindi ka senior. Kung ikaw naman ay qualified na lumabas, dapat mayroon kang quarantine pass. Mga ganun. May mga batas. Ang curfew ay 8 p.m. to 5 a.m. Batas po yun. Okay? Yun ay guidelines yun. Parang siya yung gagabay sa iyo. At teka muna, kailangan ko umuwi ngayon kasi ang curfew pala ay 8 p.m. Patid. Nababagot at nagre-reklamo. Wala naman sigurong taong hindi na pagod. O pa naman yung ang lit-lit ang bahay mo tapos nakakulong ka, hindi ka pwede lumabas. Mababagot ka. At unti-unti ka nang magre-reklamo. Marami ka nang sasabihin. Wala naman siguro hindi nagreklamo, no? Kung nagreklamo ka man, ikaw ngayon mananampalataya, kung anong mga pinagsasabi mo laban sa gobyerno, pagsisihan lang natin. Kasi di naman tayo dapat maging ganun. Nababagot kasi nga hindi nga tayo sanay. Okay? So, yun po yung mga karanasan natin, no? Minsan may nakakain, minsan wala. Minsan nakakatanggap ng ayuda, minsan wala. Ganun ba? Diba? Minsan naman ay pinagpapala, minsan naman walang pagpapala. Ganun lang ang mga naranasan natin dito, mga kapatid. Masaya. Okay? And then, minsan malungkot. Masaya. Minsan malungkot. Masaya, bakit? Masaya dahil sa pandemya? Hindi. Masaya dahil may mga nararanasan tayong nagiging masaya rin tayo. Okay. At nagiging malungkot tayo kasi nasa gitna natin ng pandemya. Mga kapatid, whether you like it or not, may mga salitang tumatak sa isipan ng bawat Pilipino. Palagay ninyo. 2 buwang mahigit, may mga salitang tumatak sa isipan ng bawat Pilipino. Una, yung COVID-19. Yung COVID-19, mas sikat pa kaysa Korean K-pop singers. Mas sikat pa, mas kilala na pangalan COVID-19. Meron nga po ipinanganak ng mga babies during the lockdown.
ipinangalan nila COVID Rose. Ah, okay, nilagay mo yung kinapit na yung COVID sa pangalan mo. COVID Rudy, ako pangit. Di ba? COVID-19, mas sikat pa kaysa sa Korean K-pop singers. Kilala niyo yung mga yan, di ba? Mga hinahangaan niya. Yeah, ito lalaki. Yun. Wow. Grabe, no? Pero mas sikat pa ang COVID-19 dyan. Next, yung salitang quarantine. Quarantine. Nasa pandinig natin ay Ovaltine. Yeah. Ay, itong quarantine, nakikita ko ito sa mga sa mga aeroplano, sa airport talaga. Airport at saka sa mga pier. Mga kapatid, yung pala yung quarantine yan, ako. Itong babaeng ito na nakakulong sa sarili niyang bahay at nakatingin siya sa salamin ng kanyang bintana at nakamasid sa labas. Yan po ang katotohanan ng ating mga karanasan. Face mask na dati ay doktor lang at pasyente ang nagsusuot. Ngayon, lahat na ng tao sa mundo. Lahat na ng tao sa mundo ay pandemic nga po. Okay? The next one. Yung salitang quarantine pass. Nasa tingin natin sa barko lang. Abay, napakahalaga po yung kaprasong papel na yan. May pirma si kapitan. May pangalan ka. Pag wala yan, hindi ka pwede lumabas. Yan ang po sample niya, no? Home quarantine pass. Grabe, no? And then the next one. Yung ayuda. Tanong ng iba, ano yun? Kasi nga, minsan, talaga, nakakuha ka na ba ng ayuda? Ano yun? Hindi na alam na yung ayuda pala, yun yung tulong. Okay? Ayan po, si nanay, nakakuha ng ayuda. Wow! Yung salitang SAP. Hindi po yan SAP-SAP, kundi yan ay SAP. Yan ay tulong. Ayan, nanibigay po ng 8,000 kada tao sa Metro Manila. Yung iba po ay sa probinsya, 6,500. Si Pastor Araman nakatanggap ng 6,500. Yeah. Bakit? Kasi nilagay niya, barbero. Pero kasi siyang barbershop. Pumasa. Pero nilagay niya pastor, hindi papasa. Okay? Ano pa? Yung salitang fear. Kahit may pera ka o wala, apektado ng salitang ito. Tanong ko sa inyo, sino sa inyo yung hindi natakot? Kahit katiting sa puso niya. Lahat tayo. Lahat tayo, mga kapatid. May salitang takot o fear, affected. Affected, kapatid. Dahil yan po ay tunay na nakikita natin sa mga itsura ng mga taong ito na sila po ay takot na takot. Alalang-alala sila, mga kapatid. Okay? So, ang ating Panginoong Hesus ay nakaranas din ito. Nakaranas din si Jesus na ito. Ang ating pong Panginoon, ang ating tagapagligtas. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos, hindi mo talaga magkakaroon ng katiting na takot yan. Diyos yan eh. Pero pag ang Diyos ay nagkatawang tao, mararanasan niya ang nararanasan ng tao. Kaya makinig ka mabuti, kapatid, sa lesson na ito. Maraming matututunan ka dito patungkol po sa takot. At mismong ang Panginoon na hindi po exempted. Okay? Sabi po, ang kaibahan nga lang niya, hindi siya nadaig nito. Kita niya, ito yung takot. Pumasok ang takot. Tapos naapektuhan ka. Yan ang problema. Pero si Lord, dumampi ang takot, pero hindi niya hinayaang madaig siya ng takot. Grabe, no? At yan ay naranasan niya para sa iyo at para sa akin. Kaya nga, kung kalilimutan to
kapag ito'y nawala sa isip mo, yung pagpapakasakit ng Panginoon, pag ito nawala pa sa isip mo, mayroong problema ng malaki. Bakit po kaya? Kasi pag naaalala mo na ang Panginoong Hesus mismo ay nakaranas ng ganito, ang pangalawang tanong mo bakit nangyari sa kanya yun? O, di ba? Bakit naranasan ng Panginoon yun na siya ay apihin at ganituin, sugatan at ipako sa krus? Ang tanong doon bakit? Ayan, so papasok po dyan yung tinatawag na lohika. Na kaya po siya napako, kaya po siya namatay, ay merong rason. Tayo yun. Ikaw yun, ako yun. Okay? Next. So, sa papaanong paraan siya nagtagumpay? Yan. Yan ang ating unti-unting aaralin. May dahilan kung bakit po tumama po ang takot at nangusap sa kanya ang takot pero hindi siya nataig. Hindi siya katulad natin na pag natakot tayo talagang grabe. Matindi. Siya dumampi hindi siya nataig. Hindi po siya na-overpower ng fear. Ikaw ba naman matatakot ka? Nasa iyong tabi, nasa iyong buhay, ang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay sa mundo. Matatakot ka ba naman? Di ba? Ang Diyos mismo nagbigay ng napakaraming pangako. Ito, pandemya lang ito. Sasamahan tayo ni Lord hanggang dito. Lumala pa yan, sasamahan pa rin tayo ng Diyos. Affected tayo pare-parehas. Lalo-lalo na yung mga business people. Ako talaga nakakalungkot. Nagpa-flourish yung kanilang business, biglang dumating po ito. Hinto. Huminto. Hinto lahat. Talaga naman. Grabe. Ngayon, balikan natin ang Panginoon Jesus. Sa papaanong paraan siya nagtagumpay. Yan. So, God actually commands us not to fear or worry. Kasi magkadikit yan palagi. Nagpinsan yan yung fear and worry. Kasi pag nagkaroon ka, natakot ka, mag-worry ka. Diba? Bawat isa po sa atin ay merong minsan iniilagan. Ang galing-galing mo sa lahat ng aspeto maliban doon. Ang husay-husay mo, sa lahat ng mga ginagawa mo maliban doon. Meron palagi yan Meron isa parang may isang kasabihan niya, hindi ko maalala ko yung pinaka-actual na salita na bawat isa daw sa atin ay may mga skeleton closet. May mga itinatago tayong closet na pag binuksan mo may mga kanya-kanyang skeleton. Si Jesus wala niyan. Tayo lang meron yan. Okay? So God actually commands us not to fear or worry. Okay? So the phrase fear not, ito pong salitang fear not. Huwag kang matakot is used at least 80 times. Dami. Dami nito. 80 times in the Bible. Most likely because he knows the enemy uses fear to decrease our hope and limit our victories.
ididecrease ng kaaway, ng diablo, ang ating pag-asa, pababain niya, at lilimitahan niya ang ating tagumpay. Sa pamamagitan ng takot. Jesus Himself, okay? Jesus Himself, fear to the point of sweating blood. Grabe ito Jesus Himself expressed fear to the point of sweating blood. Ito pong takot na pumasok sa puso ng Panginoong Hesukristo to the point na pinagpawisan siya. At ang pawis niya ay dugo. Ibang klase ito, kapatid. Emotionally affected ng Panginoong Hesus dito for one reason. Because of our sins. For one reason. Huwag mong bibiruin ang kaligtasang binigay ni Jesus sa iyo at sa akin. Sapagkat even Him expressed fear to the point of sweating blood. So God understands fear is natural. Paliliwanag ko lang po, no? Fear is natural in human being. Okay? Fear is natural in human being. Kay God, wala yan. Bakit natakot si Jesus? Kasi si God nagkatawang tao. Siya si Jesus. Okay? Kaya nga sabi nga niya, nakipamuhay nga siya sa atin, na namuhay po siya sa atin, at naging katulad natin siya. I believe that. Kasi yan ay nasa Bible. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1. Verse 14. Verse 14, nakalagay ito, nag-manifest itong Word na ito, flesh. And dwelt among us. So, siya si Jesus. Okay? So, kita natin si Jesus. Pray. May napapasin ba kayo dyan? I-pray siya, no? Talagang he mean business. Talking to his Father. May time talaga siya talking to his Father. Sa ating mga babasahing verses mamaya, mababasa natin bakit po talagang he always gave time sa kanyang Ama sa langit. Okay? The next slide. Ayan. Yan si Jesus, nag-pray siya. Alam niyo na nandun po kami sa Jerusalem, sa Israel. Napuntahan po namin itong Mount Olives. Hinanap namin po yung kahoy na yan. Yung olive tree na yan. Ano na siya? Hinanay na siya sa katandaan. 1,000 taon na. Pinreserve po nila yon. At nakita pa namin yung puno na yan. Kunting-kunti na lang ang natitira dyan. 1,000 taon na po, kapatid. Diyan po nanalangin ang ating Panginoong Jesus. Diyan niya dinala sa Garden of Gethsemane ang lahat-lahat para mabuhay ka at mabuhay ako. Sa lugar na yan, lumuhod ang ating Diyos upang ihingi tayo ng tulong. Nanalangin mismo ang tagapagligtas natin. Nakakahiya nga sa atin, mga kapatid, ano? Kasi kung si Lord na lumikha ng lahat ng bagay sa mundo, tapos nagkatawang tao,
Tapos madalas siya makipag-usap sa kanyang Ama sa Langit. Tayong nilikha niya, walang panahon. Nakakahiya. Aking binabasa ko ito, nakaraang pang mga araw. Hindi ko maiwasan ang umiyak. Kasi talagang ramdam na ramdam ko yung pagluhod ng Panginoon. Ini-imagine ko po yung tinatawag na Garden of Gethsemane na doon niya iniluhod sa garden na yun. Diba? Katulad ng sinabi ng pinag-aralan natin kanina. Even to the point of sweating blood. So he redeemed the land sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yung pawis niya na naging dugo at pumatak po sa lupa. That day, he redeemed the land. He redeemed, and then he broke the curse of the land. Nang pumatak po ang dugo ng Panginoong Jesus sa lupa. Grabe, no, mga kapatid? So, sa account ni Lucas, Luke chapter 22, mga kapatid, verse 39. Then he left and went to the Mount Olives as usual. As usual. Kasi customary po niya. No? The disciples went with him. So, sa ibang version, sa ibang plot, ang sinama niya rito ay si Peter at saka si yung dalawang anak ni Zebedeo. Okay? So, Mount of Olives ang kanyang pinuntahan. Nung kami nandoon po sa Israel, biniyayaan ako ng Panginoon ng lakas na akyatin po yung hagdanan. Di po ako nagkakamali. Ang hagdanan po ay napakarami po na halos hindi ko na po kayang tapusin ang aking pong pag-akyat. Doon po pumunta ang Panginoong Jesucristo at nagsama po siya ng disciples. Sa verse 40, when he arrived, he told them, keep on praying that you may not be tempted. Pagdating po nila sa Mount of Olives, ay sinabi niya kaagad, keep on praying. Ito po ay ISP, International Standard Version. Keep on praying that you may not be tempted. Yung sinasabi ng Panginoon dito, na manalangin kayo para kayo ay hindi matukso. Halatang halata na panalangin po ang sagot upang makaiwas sa tentasyon. Makaiwas sa mga lambat ng kaaway. Okay? Okay tayo. So, ano yung matututunan natin doon sa salitang yun, sa verses na yun, 39 and 40? So, we need to go out of our own shell. Para tayong mga na nasa shell tayo, no? And find Mount Olives. Hanap tayo ng lugar, ng bundok, na kung saan ay ating pong aakyatin. Jesus' customs is to pray. Okay? Hindi naman po nangangahulugan po ito na bundok palagi ang kundi ito isang lugar sa bahay mo, isang lugar sa paligid mo na hindi mo makakausap po ang Panginoon.
Yan yung tinatawag na Mount of Olives. Bundok ng mga olibo. Alam mo yung olibo, yan po yung olive fruit na kapag yan po ay pinipiga, may lumalabas po dyan, kinakatas po yan. Yan po ay nagiging langis. Okay? At paborito ng Panginoon po yung Mount of Olives. Yan po ay lugar na kung saan maraming mga puno na olibo. At kalimitan, ginagamit niya po yung expression niya. So, ano kay? Balikan natin. Pagdating nila sa bundok ng mga olibo, sabi niya, manalangin kayo para hindi kayo mahulog sa tukso. So, nahuhulaan niyo na siguro. Ang sagot, how to fight fear. Paano labanan ang takot. Okay, next. Disciples joined him, but not with him. Sumama mga disciples sa kanya, pero hindi naman siya sumama hanggang doon sa kanyang pagluhod. In fact, marami po nangyari dito na mamaya-maya mababasa ko natin. So Jesus said, keep on praying. Magpatuloy kayo. Manalangin. Tinan niyo mga kapatid, wala kayo nakahalata. Na kapag tayo nanonood ng telebisyon, ay talagang laki ng natin, di ba? Talagang walang kakurap-kurap minsan, di ba? Pag maganda yung ating mga programa na pinapanood. Pero pagdating sa Bible study, saka sa prayer, wala pang 5 minuto ay bumagsak na yung talukap ng mata natin. Panginoon, makabag ka po sa amin, Lord, na kami po'y tamad manalangin, patawarin mo po kami. Hugasan mo po kami, Lord, ng banal na dugo. Lord, let us realize, Lord, that prayer is so powerful. Prayer is the only way for us na maging matagumpay kami. Sorry po. Diba? Ang daming tamad. Puro tayo mga tamad sa ating mga pananalangin. Okay? So, sa totoo lang, ito ang tanging dahilan sa pag-akyat ni Jesus sa Mount of Olives. Umakyat siya para saan? Mag-display doon? Hindi. Umakyat siya with his disciples to pray. Bakit? Ang bigat kaya. Ang susunod na mga oras sa buhay ni Jesus ay mabigat. Sapagkat mga oras na lamang ay darating na si Judas. At siya ay pagkakanulok. Mabigat na mabigat ang laban niya dito, mga kapatid. He is now fighting fear. Tanungin kita, meron ka bang takot? Ano yung kinakatakutan mo kaya? Natatakot kang bumagsak sa klase mo, sa pag-aaral mo? Natatakot kang mawala ng trabaho? Tulad nga po ng mga kapatid natin na katrabaho sa ABS, so nawala kayo ng trabaho. Kakalungkot. 11,000, wala mo, ilang libo man yun. Diba? Nakatakot yun mo. Andun ang pag-asa mo, bigla ka mawawala ng trabaho. Ano pa? Yung nag-apply ka ng visa, tapos na-deny ka, nakakatakot. Yung tanging pag-asa mo, sa tingin mo, ay pag-asa mo, hindi na ibigay sa'yo. Nakakatakot yun. Okay? Verse 41. Then, he withdrew from them
about a stone's throw, knelt down and began to pray. So siya po humiwalay saglit sa kanyang mga disipulo, mga ang layo po ay pagka nagbubato ka. Yun. And then, what he did is, he knelt down and then began to pray. Wala nang kung ano ng mga seremonya pang Panginoon. Pagdating niya ron, humiwalay siya sa disciples niya. In fact, sa ibang aklat, may mapapansin ka, may makikita ka. Okay, mamaya. Pupunta tayo doon. And then, he began to pray. Verse 42. Ito sabi niya, Father, binuksan niya kagad ang kanyang salita. Ama, if you are willing, take this cup away from me. Yet not my will, but yours be done. Papa, Tay, kung willing ka po, Lord, Tatay, kung willing ka, ilayo mo na lang sa akin itong kopa ng paghihirap. Pero kumambi siya. Yet not my will, but yours be done. Dito po, nararamdaman mo na ang mga bagay na ito, nagiging emotional na ang Panginoong Hesus dito. Abba, Father, please, if you are willing, take this cup away from me. Alam niya kung ano po yung cup na yan. Alam niya yung sorrow na yan. Alam niyo mga kapatid, nung gabi na yon, bago po siya pumunta roon sa, ay mayroong kaganapan, di ba? May kaganapan. Mayroong kaganapan na yan. Bago siya pumunta ng Mount of Olives sa Garden of Gethsemane. Okay? Sabi niya, Father, if you are willing, take this cup away from me. Please. Yet not my will, but yours be done. Dito kapatid, hindi mo ba nararamdaman dito yung gravity ng kasalanan? Na even Jesus himself ay halos magbago isip. Ramdam mo ba yung tindi ng kasalanan mo at kasalanan ko? Na dahil dito sa kasalanan ko at kasalanan mo at kasalanan ng lahat ng tao sa buong mundo, ang Panginoong Hesus ay bumaba. Pati yung kanyang kapanganakan ay hindi sinortcut. Pumili ng Diyos ng isang babae na siya magluluwal sa kanya. Tingnan mo, kapatid, sana naman maintindihan mo na yung pagiging tao ng Diyos ay isang mahimalang gawa ng banal na Espiritu. Pati ba naman ang pagka-Diyos ni Kristo, may questionin mo? Hindi mo ba naiintindihan na ang Diyos mismo ay kaya niyang lahat na gawin? Tapos sasabihin mo, ay hindi Diyos yan. Kasi, bakit nagugutom? Bakit nauuhaw? Meron bang Diyos na ganyan? Hindi kapatid. Huwag kang mag-isip ng ano pa mang bagay. Ang liwa-liwanag na sinasabi ng Biblia, kaya niya naranasan to. Kapag siya ay Diyos, hindi mo siya pwedeng patayin. Liwanag pa lamang niya, mamamatay ka at malulusaw. Kaya kailangan maging tao siya. Kita mo yung gravity dito?
Okay, next. 43. Then the angel from heaven, yan, appeared to him and strengthened him. Meron pong angel na to the rescue. Anong ginawa ng angel? Nagpakita sa kanya at siya ay pinalakas. Oh, hindi biro ang sinuong ni Jesus. Kaya nga nung ito pinabasa ko, sabi ko, pinabalik-balik ko yung basa ko. Sabi ko, Diyos ko, dapat ko palang mahalin ang kaligtasang bigay mo. Dapat ko palang bigyan ng pagpapasalamat ang ginawa mo ito. Dapat ko palang i-appreciate every day ang kaligtasang bigay mo. Hindi po ito drama. It's a fact. Factual po ito na mayroong isang dapat magbigay ng kanyang buhay para lamang tayo lumaya sa kasalanan. Amen, kapatid? So, what is this cup? Ano nga pala itong saro na ito? Kasi sa bawat Lord Supper natin, meron po tayong iniinom na cup. Wine po yun. Yung time na yon, Jesus, kanyang pinakapadalapunan niya, ay hindi niya ininom. Hanggang siya ay makyat ng langit. Yan po yung cup of what? The cup of suffering. Kapatid, ayan yung picture. Ha? The cup of suffering. Hindi mo pwedeng paglaruan ang kasalanan. Because someone died for you already. Kung ikaw ay born again talaga, magpatuloy ka na sa buhay mo, sa lifestyle mo, na totoong anak ka ng Diyos. Dahil tunay na tinubos ka ng Diyos. Huwag ka makipaglaro sa kasalanan. Ang kasalanan kasi, totoong mag-enjoy ka sa kasalanan, masarap. Pero parang yung isang ilustrasyon yung sa tabi ng dagat, mayroong po itong mga fishermen na kanila pong hinihila ang kanilang mga lambat. Okay? At pagkatapos nun, mga kapatid, ay kinuha na nila yung kanilang mga nahuling mga isda. Isa-isa nila kasi nakasabit yun sa lambat. Okay, nang makuha na po nila lahat ang mga isda, ito ay kanila pong itinabi. Meron pong isang aso doon na naglaro. So, pinaglaruan po niya yung lambat, ikot-ikot po siya, ikot-ikot. Hanggang sa napansin po niya na hindi na siya makalabas sa lambat. So, kinakailangan na siya ay tulungan ng mga tao para unti-unti na tanggalin ang lambat sa kanya. Ganon din, kapatid, kung tayo makikipaglaro sa kasalanan, sa kalaswaan, sa kasalanan ng pagsisinungaling, sa kasalanan na adultery, kasalanan na ayaw ng Diyos na ginagawa mo. Lahat ng kasalanan, lahat ng tinutukoy na kasalanan ng Biblia. Pag yan ay ginagawa mo, para ka nakikipaglaro sa lambat. Ikot-ikot ka, nag-enjoy ka, ikot-ikot ka hanggang sa nakita mo hindi ka na makawala. Parang yung sinulid, isa naman itong object lesson, sinulid. Tatalian ka na sinulid.
isang tali, okay, napuputol mo pa, di ba? Pangalawa, 4 na tali na, napuputol pa rin. Ano? Ginawang 8, o medyo humihigpit na, napuputol mo pa rin. Ginawang 16 na ikot, alam mo, medyo nag-exert ka na ng effort, napuputol mo pa rin. Hanggang sa ito, ano kaya kung ito'y gawing 1,000, 2,000 ikot? Tignan natin, kahit na yan ay sinunod. Ganun po yan. Kaya kapatid, alalahan, fight faith, and then fight sin. Huwag mo paglalaroan ang kasalanan. Labanan mo. Iwasan mo. Tumakbo ka palayo. Amen? Kaya mo yan. Next. Verse 44. In his anguish, he prayed more earnestly. So, hindi ng kanyang no? Kanya talagang matinding kalungkutan, no? At talagang nagdadalamhati siya, no? And his sweat became like large drops of blood falling on the ground. Nabasa na po natin kanina yan, di ba? So, sa tindi po, kapatid, ng kanya pong naranasan sa kanyang dibdib, talagang nag-burst pati yung daanan dapat ng pawis ay ang lumabas may dugo eh. Ano ibig sabihin? Talagang matinding impact emotionally, no, speaking. Emotionally speaking, matinding impact sa puso ni Jesus. Ang bitbitin niya ang kasalanan mo at kasalanan ko. At kasalanan ng buong mundo. Na ang kasalanan ng tao, mga kapatid, ang siyang nagpaputok ng mga sweat glands sa Panginoon Kristo na siyang humalo na tuloy ang kanyang dugo at yun mismo ang pumatak sa lupa. Nararamdaman ba yun? Nararamdaman mo ba yung nararamdaman ni Jesus? Matindi, di ba? Verse 45. When he got up from prayer, siya po ay natapos mag-pray, siya po ay tumayo. He went to the disciples and found them asleep from sorrow. Natulog sila sa tindi ng kalungkutan. Bakit kaya? Kasi yung time na yan ay inalam nila, sino po? Lord, sino ba yan? Ano yan? Yung sino tinutukoy mo rin? Nagpaalam na ang Panginoong Jesus eh. Yung gabi na yun. So, dala-dala nilang kalungkutan na yan kasi nakatulog po sila. Grabe, ano? Kaya, alam niyo, mapatid, talagang biblical yung mga nangyayari na pag ikaw ay puspos ng kalumbayan, no? Talagang hindi ka na makatulog dahil sa minsan, talagang isip ka ng isip. Sa sobrang kapaguran mo na, nakatulog ka na. So, nung si Jesus ay natapos mag-pray, pumunta siya sa mga disciples, nakita niya nakahilata pa rin ang mga disciples. Verse 46, and said unto them, why sleep ye? Bakit natutulog kayo? Rise and pray, lest ye enter into temptation. Rise! Tumayo kayo, mag-pray. Para hindi kayo pumasok sa kasalanan. Para hindi kayo mahulog sa kasalanan. Tumayo kayo, manalangin. Meron ba nag-pray? Wala. Hulog nga sila uli. Alam niyo, kapatid, minsan, nangyayari sa akin, ginigising ako ng Lord, minsan, alas 2 madaling araw, alas 3 madaling araw, babasa lang ako ng kapraso ng Word of God, tapos pray, tapos, matutulog uli ako. Ako, pag natulog uli ako, mas mahaba pa na. Pagising ko ng maga, hindi na maga. Alas 9 na. Diba? Papansin po ninyo na
ang gusto ng katawang ito, tulog. Tulog. Kasi pag tulog, inanimate, walang activity. At pag walang activity, walang maa-accomplish. Kaya pagkatulog ng tulog, walang blessing. Hindi ko po sinasabi na hindi matutulog. Napakahalaga. Even Jesus Christ ay may time siya matulog. Maaga siyang matulog. Maaga rin gumigising. Grabe yan, Lord. Sana maging katulad ka namin. Jesus name. Okay, next. So, sa ISB, ang sinabi sa ISB, sa International Standard Version, kanina po, yung King James Version, sabi niya, Why sleep ye? Rise and pray, lest ye enter into temptation. Yan ang sinabi ng King James Version. Sa International Standard Version, sabi niya, He asked them, Why are you sleeping? Get up and keep on praying that you may not be tempted. Get up and pray. In-encourage na sila ng Panginoon. Okay, pumunta tayo sa Matthew 26. Ito po yung account ni Matthew. Ito, Tagalog po ito. Okay. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. Wala man lang nagsabi na, Lord, hindi po sumama kami dyan. Nakatabi ka man lang sa prayer. Wala. Para pagdating na doon, sabi ni Jesus, dito kayo ha, dito na kayo. At ako ay pupunta sa dako niyo, magpe-pray. Okay. Ganun ang ginawa ng mga disciples. Wala man lang yung nakasaloob na, Lord, pwede bang sumabay? Pwede, ganun. Kahit na yung, hindi tayo magkatabi, basta kasabay din kita mag-pray. Wala. Ang ginawa nila tulog. Tulog na sila. Okay, Matthew 26:37. Ngunit isinama niya si Pedro. Yan, si Pedro po ang isinama niya rito. At ang dalawang anak ni Zebedeo. Okay. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sa kanyang panalangin, mga kapatid, ay nagsimulang mapagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Naglalaban sa isip niya, pag hindi ako magsasakripisyo ng buhay, kawawa itong mga tao. Kung ako naman ay magsasakripisyo ng buhay, matutubos ko sila. Pero ang kapalit, buhay ko. Nagdadalawang isip na, halos mag-change na ang kanyang isip. Let this cup of sorrow be away from me, Lord. Ang topic natin, fight fear. Dito, excuse po. Sa verse 38, sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Isipin ninyo mga kapatid, ang kalungkutan sa puso ng Panginoong Hesus ay halos ikamatay po niya. Ganyang kakamahal ng Diyos. Ang iba dyan, konting kalungkutan lang. Ano ba yun? Ano nangyari? Nabigo sa pag-ibig,
Anong ginawa? Naghanap na ng tali. Tapos papakamatay. Pampira naman. Sinayang mo ang buhay mo. Bakit mo ibibigay ang kikitlin ang buhay mo dahil lamang sa napakaraming mga lalaki dyan, napakaraming mga babae dyan. Huwag mong pakikinggan ang bulong ni Satanas. Mahal ka ng Diyos sa kabila ng lahat. Sabi niya, maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Nandiyan naman pala pastor Kaya naman pala hindi sumama sila kay Jesus. Kasi sabi niya, maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Yan ay isipin mo, di ba? Ano may makipagpuyat? Maghintay kayo, wait here, and then pray with me. Sabihin noon, pwede kang hindi sumama doon sa kanya habang nagpe-pray. Pero huwag kang matutulog. Magpe-pray kang kasama niya. Halimbawa, si Jesus. Kung halimbawa si Jesus, pupunta ako sa Panteron, magpe-pray. Si Brother Daniel, siya naman yung nandito. Ipagpe-pray niya ako. Yan ang gusto ng Panginoong Hesus. Kaso wala nakahilata ang mga disciples. Verse 39. Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ito na, nakipag-usap na siya sa kanyang Ama sa langit. Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito, gayon man huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo mangyari. Palagay ninyo. Nakita na ba ni Jesus kung ano ang magiging kahihinat na ng kanyang kamatayan? Tanungin ko kayo. Alam na kaya niya? Alam niya na. Diyos siya ng katawang tao. Kaya halos mag-change ang kanyang desisyon. Halos maano siya, makuberan siya ng takot. Bigla nga lang siya kumapyo. Okay, sa verse 40. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Kaya dito po lumabas yung ang minimum at least 1 hour prayer. Dahil dito, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras lang? Magpipray na, prayer meeting. Okay, sabihin ng pastor, sige, okay, kuha kayo ng partner ninyo. Magpipray tayo, ha? Sige, ikaw, Brad, kasama mo siya. Ikaw, sis, siya partner mo. Isa naman, maghahanap ng partner. Bakit? Kasi nga, yung partner na nakuha niya ay mahaba mag-pray. So, nagre-react siya. Kaya ang nangyari niyan ay hindi naging epektibo ang prayer. Bakit? Kasi siya ay sanay sa 5 minutes lang. Kahit tapos sa mga simbahan po natin ngayon, maraming ganyan. Hindi makatagal. Pero pag nakipag-chismisan, grabe. Diba? Pero pag prayer, hindi naman. Wala pang 5 minuto na kahit masyado ka. Ay, grabe. Matindi talaga ang laban dito, mga kapatid. Dito ang labanan between our flesh. Kalaban natin dito ay hindi ibang tao. Kundi ang kalaban natin dito ay sarili natin katawan. Isipin mo, isang oras lang inihingi ni Jesus, wala man lang tumayo para mag-pray para sa Kanya. At alam niyo, nakakalungkot dito, inambalik na po ni Jesus na natin, dinadatnan pa rin niya, tulog. Grabe naman. Sa verse 41, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Kita niya yan? Ano yung magpuyat na yan? Yung magpuyat.
Mag-pray, ang ibig sabihin nun, hindi magpuyat na, okay, magpupuyat daw tayo, sabi ni Jesus, okay, magkano tayo madyong, hindi ganun. Ibig sabihin nun magpuyat saan? Sa gawain ng Panginoon, ikaw ay nanalangin, ikaw ay prayer, warfare, in Jesus' name. Pinagpe-pray mo ang ating Pangulo, pinagpe-pray mo ang kalusugan niya, pinagpe-pray mo ang lahat ng mga frontliners, pinagpe-pray mo na itong quarantine na ito matapos na. Ano ka, daigin mo ng nag-aapoy na puso mo ang tinatawag na katamaran. Ano nakalagay dyan? Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Okay. Kasi nga, matindi talaga yan. Kaya pagka lalo na nagpa-fasting ka, talagang grabe fasting ka. Ay nasubukan namin yung mag-fasting 3 sunod-sunod na araw. Talagang hinang-hina kami. Pero grabe ang espiritu mo ay on fire. Kaya ang laman mo, mahina kasi hindi ka kumain ng mga ilang araw. Pero nag-aapoy ang espiritu mo. Verse 42, muli siyang lumayo at nanalangin. Muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi maiaalis ang sarong ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban. Pabalik-balik ang Panginoon. The same thing, the same prayer item. Hindi nagbago, yun pa rin. Talagang nakikita niya ang itsura niya. Ang uri ng kamatayang kanyang sasapitin. Ganyang kakamahal ng Diyos, kapatid. Nilikha niya ang mundong ito para sa ito at para sa ating lahat. Kinamatayan pa niya tayo, tapos ilalagay mo sa kahihiyan ang kaligtasan binigay sa iyo. Kaya lahat ng mga nagsasabing siya ay born again, dapat tayo ay lumalayo sa kasalanan. Amen. Verse 43, muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niya silang natutulog sapagkat sila'y antok na antok. Isipin mo, grabe. Ilang beses na. Hoy, ano ba naman yan? Hindi naman niya ginawa. Hindi niya pinagsisipa, hoy, gising kayo dyan. Mawala kayong mga silbi. Hindi niya sinabing gano'n. Kaya nakakahiya. No? Ilang beses nung napahiya ang mga disciples. Antok na antok daw. Gusto niyong, hindi ako makatulog, pastor. Gumagamit ako ng sleeping pills. Hindi. Dali mo yan sa prayer meeting. Wala pang 10 minuto, matutulog na yan. Anong sleeping pills? Sleeping pills. So, sleeping pills. Dali mo lang yan sa prayer meeting. Ayaw ko lang. Abuti na 10 minuto yan, nakatulog lawi. Tapos sasabihin ng pastor, sarap naman matulog dito. Kita mo yan. Pumunta lang yan dito sa simbahan para dito matulog. Kakaya kayo. Matthew chapter 26 verse 44, iniwan niya uli ang 3 alagad at muli siyang nanalangin at iyon din ang sinabi. Verse 45, nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa kayo? At nagpapahinga. Dumating na ang oras sa ipagkakanulong ng anak ng tao sa mga makasalanan. Hoy, gising! Tayo na! Verse 46, tayo na, narito na, magkakanulo sa akin. Saka lang sila tumayo. Ala na, andyan na yung What if ang mga disciples ay nag-pray? Siguro, yan maaaring maintriga pa kayo niya siguro. What if ang mga disciples ay hindi ho natulog at nag-pray? Kaya pwede ba? Ay di sigurado hindi darating si Judas. Di mapuprolong pa yung araw. Mga ganon, di ba? So, itinuturo ng Panginoon sa atin dito, yung sablay ng mga disipulo ay maging lesson sa atin. Dahil tayo rin may sablay din. Sa verse 46, tayo na! Tayo na! Sabi niya, narito na ang magkakanulo sa akin. Ngayon, meron po tayong things to ponder.
when He is manifested in human form, He prayed to the Father. Nung si Jesus, nung si God ay nagmanifest sa katawan, sa mismong katauhan ni Jesus. Jesus, in human form, in human form, He prayed to the Father. Diba? Aba, Father, kung ano may mainiutos mo sa akin, gagawin ko. Communication. He prayed. Mahal na mahal yung kanyang ama. Nag-iisang darling yan. The darling of the world. The darling of the universe. Died for you and for me. So, next, Jesus spent much of His lifetime in praying to His Father. Maraming mga verses sa Bible, mababasa natin na si Jesus, He spent His lifetime, whole lifetime, in praying to His Father. Always talking to His Father. So, pag nakikipag-usap siya palagi sa kanyang ama sa langit, napakatindi ng relasyon na yun. The same with us today. Di ba ang isang taong in love, nag-uusap sila, aabutin na ng madaling araw. Tapos sasabihin nung girlfriend niya, uwi ka na kasi gano'n gabi na. Parang, ay, gusto ko pa dito. Hanggang sa napilitan ng umuwi, pag-uwi doon. Kararating pa lang sa bahay, biglang tatawag ulit. Kumusta ka na? Ikaw naman? Kaaalis mo lang kanina. Tapos ito, tatawag ka naman. Ganon ang Panginoong Yesus, kanyang ama. Napakatindi, marugtog talaga yung kanyang desire to talk to His Father. Always talking to His Father. No wonder why, sabi ng Panginoon, di ba? Ng baptism niya, si John the Baptist pinabaptisan niya si Jesus. Ano sabi ng Ama sa langit? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Obey Him. Grabe talaga. Tindi ng pag-ibig. Kaya kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ka maibubupo ng pandemic na ito, kapatid. Even fear will not reign over you. Dahil tayo ay anak ng Diyos, tayo ay lingkod ng Diyos. Ito sa verse na ito, sa next natin, John chapter 17 verse 9. Sabi niya, I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. Grabe ang Panginoon. Grabe, no? Pinagpe-pray niya ang mga ibinigay ng Ama sa Kanya. Next one. All His marvelous works are just the results. Kaya marvelous lahat ang Kanyang mga trabaho. Marvelous lahat ang Kanyang mga krusada. Marvelous lahat ang Kanyang healing. Marvelous lahat ang Kanyang mga acts. Why? Resulta lang yan ng Kanyang matinding pakikipag-usap at pakikipag-communicate sa Kanyang Ama. Look at Moses. Si Moses, 40 days, 40 nights lang sa taas ng Mount Sinai. Nung bumaba, nagliliwanag ang kanyang mukha. What's that? Presence. The Shekinah glory. Tayo, saan tayo nakababad?
Nakababad sa, radiation ng cellphone. Nakababad sa radiation ng computer. Nakababad sa laro sa Mobile Legend, sa COC. Nakababad saan? O, tapos pinapakita nyo pa kung anong score ninyo. O, sige, laro pa. Laro pa mo. ML pa mo. So, of his frequent talks to the Father in heaven, result lang yan. Matagumpay siya because he spent his whole lifetime talking to his Father. The next one, when he came back to his Father, he prayed for us. Akala nyo ba nung siya mamatay sa krus, natapos na siya, tapos na lahat ang kanyang trabaho para sa atin? Hindi. Nung nandun na siya sa langit, nasa kanan siya ng Ama. He is always interceding for us. Okay, next. 1 John 2:1. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Ibig sabihin, advocate, siya yung lawyer natin if we sin against him. But, don't sin habitually. Ay, sinasadya-sadya mo na yung kasalanan mo, tapos sasabihin mo, anyway, patatawarin ka ng Diyos. Sobra ka. Alam mo na nga na mali ginawa mo, tapos sasabihin mo, patatawarin ka naman ng Diyos. Kapal naman ang mukha mo. Dapat ay tayo ang numero unong peacekeeper. Hindi lamang mga peacekeeper, kundi promise keeper. Like him. Diba? Ang Panginoon mismo. Waymaker, miracle worker, promise keeper. That's God. That's him. The next one, 1 John chapter 2, verse 2. And he is the propitiation. Propitiation yung pampalubag loob for our sins. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. Siya po ay pampalubag loob ng Panginoong Jesucristo. Hindi lang sa ating kundi sa lahat ng kasalanan ng buong mundo. Okay, pumunta tayo sa kaligtasan. Your salvation. Yung kaligtasan mo, at saka yung kaligtasan mo. Before Jesus prayed for you, you came from the Father's heart first. Bago ka ipag-pray ni Jesus, sa John chapter 17, nanalangin siya, di ba? Pinag-pray niya na lahat sila ay maging isa na katulad natin na isa. Bago ka ipanalangin ni Jesus, pinag-pray, bago ka ipanalangin ni Jesus Christ, dito sa lupa, ikaw ay nasa puso na ng Ama. Isipin mo yung katulad mo at katulad ko na wala namang kakwenta-kwenta. Makasalanan, marumi, minahal ng Diyos. Nasa puso na pala tayo ng Ama. Kaya nang bumaba ang Panginoon Jesus, pinagpipray niya tayo. Saan yan? John chapter 17, verse 9. Next. I pray for them. Kita mo. Si Jesus mismo, nagpe-pray, pinagpe-pray tayo. I pray for them. I pray not for the world. Hindi sa mundo, but for them which thou hast given me. Kung sino yung mga binigay mo sa akin. Sino yun? Tayo. For they are thine. Sapagkat siya ay sa iyo. Kaya huwag mong babaliwalain ang kaligtasang bigay sa iyo ni Lord. Fight your fear. Now, if Jesus is your Lord, you have nothing to fear. Amen? Kung si Jesus ay nasa iyo, wala kang dapat na ikatakot. Ano man mangyari. Napapag-usap-usapan na po natin mga kapatid, yung ID 2020. Ito po yung pasimuno nito si Bill Gates. Na ito lahat ng mga tao sa buong mundo, sasakyan lang nila ang COVID-19 para ma-introduce nila itong vaccine na ito. Sila po ay nag-formulate, mga kapatid, ng isang bakuna
na kapag binakunahan ka, papasok na doon yung tinatawag na microchip. Kapatid, palapit na po tayo ng palapit sa rapture. Palapit na po tayo ng palapit sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Hindi na ho yan magtatagal. In fact, napakabilis po ng panahon. Hindi po pwedeng baliwalain mo ito. It's a warning for us all. Jesus is coming very soon. The idea of one world government is right now moving in. Nagkaroon ng gera, regional wars, hindi na pahinto ang buong mundo. Nagkaroon po ng pandemya noong 18th century na milyon-milyon ang namatay. Mas marami pang namatay kaysa sa namatay ngayon. Hindi huminto ang mundo. Noong dumating ang COVID-19, huminto ang mundo. At gagamitin na yan ngayon to pursue their plans. Hindi si Lord ang nagplano niyan. Demonyo na plano niya, ang mga Illuminati. My brother, my sister. Next slide. Instead, fight fear with your real identity. Ano ba yung identity mo? Ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay tagapagmana ng kingdom ni God. Ikaw dapat ang nagiging ulo ang ditundo. Tapos matatakot ka. Fight fear with your real identity. Ikaw talaga ay anak ng Diyos. Fight fear with God's Word. Alam niyo, makapangyarihan ng God's Word. Tingnan niyo itong nangyayari ngayon sa itong 2020. Noong 1984, tinuturo ko na po yan sa aking mga kapatid. Ngayon lang nagmamanifest 2020. At sabi nila, totoo ang Biblia. Kapatid, ikaw na nanonood ngayon, ikaw na nakikinig ngayon, what if rapture will take place today? Are you in or are you out? Kasama ka ba o maiiwan? Huwag kang makipaglaro sa kasalanan. Ihinto na natin ang paggawa ng kasalanan. Tayo ay maging totoo na sa Panginoon. Itong pandemya na to, maraming tinuro. Oo, maraming nawala. Maraming namatay. Pero kapatid, hindi ka ba nagpapasalamat kasi isa ka sa buhay pa hanggang ngayon? Mahal ka kasi ng Lord. Ang pag-ibig sa iyo ng Diyos ay walang sukat. Jesus loves you so much. Ikaw na nagsasabing born again, kailangan mo ang kaligtasan. Ang kaligtasan na tinanggap mo na si Jesus eh. Ano yan? Ang kaligtasan, ituturo mo sa iba. Huwag mo hayaan si pastor lang. Huwag mo hayaan na ang mga manggagawa lamang ang gagawa niya. O pag natapos itong tinatawag na quarantine na ito, ano na? Ano na ang mangyayari? Babalik pa tayo sa simbahan na nag-aapoy sa ating pagmamahal sa Diyos, sa paglilingkod kay Lord? O mas matindi pa ang panlalamig natin? Well, hindi ko alam kung may mga Kristiyanong natuwa pa sa pandemya kasi hindi na sila nakakapag-church.
Samantalang nung wala pang pandemic, hindi naman sila nagsisimba. Wala po akong tinutukoy mga kapatid. Ito'y factual po ito. Na wala pa po ang pandemya, hindi po dumadalo ang mga kapatiran. Hindi po lahat ha. Pero nung dumating ang pandemya, siyempre wala na, pare-parehas. Ano na ngayon ang dating sa iyo? Ikaw ba ay nanghinayang na sinabi mo, Lord, hindi na kami nakakapag-church. O kaya ang sinasabi mo, ay, sir, yes, pare, hindi na kami makakapag-church. Okay na yan. Gutom tayo, spiritually. Pagbalik neto sa normal, ang tawag nila ay new normal. Kapatid, huwag kang madidiscourage. Baka ang expectation mo ay new normal. Ano kayang new normal yan? New normal na, bagong normal na dati hindi ka nagsusuot ng face mask, ngayon palagi na. Okay naman yun. Kasi para sa kalusugan. Okay? Ano pa? New normal na New normal na pag nangangaral ka ng salita ng Diyos ay haharangin ka na. Yun ba yung new normal? Sa kapatid, tandaan mo, ang pag-ibig ng Panginoong Hesus sa iyo ay umikot po sa salitang death of Jesus nang namatay si Kristo. The only substance who can take away our sins is through His blood. Kapatid, sana ma-appreciate natin pare-parehas ang ginawa ni Jesus. Fight your fear today. At ikaw naman, kaibigan namin na hindi pa tumatanggap kay Jesus, kailangan mo kaligtasan. You need Jesus. You need Him. Sumabay ka sa akin sa panalangin. Pwede ba kapatid? Ikaw ay ililid ko sa isang panalangin para tanggapin si Jesus sa puso. Okay? Sapigit tayo at tanggapin natin ang ating Panginoon. Sumabay po kayo sa akin sa panalangin. Panginoong Diyos, salamat po na natutunan ko ang pag-ibig. Maraming salamat na ikaw ay namatay para sa akin. Tinubos mo ako sa aking kasalanan sa pamagitan ng kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo. Naunawaan ko na ngayon na malalabanan ko lamang ang takot kung ikaw ay tatanggapin ko muna at maging tagapagligtas ng buhay mo. Nagsisisi na po ako, Panginoon, sa lahat ng sala na aking nagawa at naisip. Hugasan mo po ako ng buong buo mula sa aking ulo hanggang talampakan, katawan, kaluluwa, at espiritu. Isulat mo na, Ama, ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Gusto ko na po na sa iyong piling. Sa iyong pagbabalik, okay, handa na makapiling. Come, Lord Jesus. Come into my heart, Lord Jesus, and save me. Save my soul. In Jesus' name. Amen. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, sumabay ka sa panalangin, let us know. Ano ka doon sa
Facebook page namin. Mag-comment ka doon. Maging blessing sa'yo ang ano na ito, lesson na ito. Lesson para malaman na. Okay? So, papuri sa Panginoon. Binabati ko po kayong lahat ng mga tumanggap kay Jesus. At akin po ipagpe-pray kayong kayo. Okay? So, itasa po natin ating mga kamay para sa ating pong benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up His countenance towards you and give you peace. Yebarekeka Adonai Biespereka. Yer Adonai Panabeleka Bikonek. Yes Adonai Panabeleka Biespereka. Shalom. Shalom. Peace to all of you. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And I don't need another reason why I will lift my voice, sing it out, and shout out your praises. You are the greatest. And I don't need another reason why I will lift. Oh, you are the greatest. Sing it. I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. Oh, I shout out your praises. You are the greatest. Sing. I shout out your praises. You are the greatest. I don't need another reason. I just think about my Jesus. I don't need to hype myself up. I just think about your love, your love, your love. Just think about your love, your love, your love. Just think about your love. And I